Si Langgam at si Tipaklong. Sa isang malawak at masiglang parang, kung saan ang damo ay luntian at ang hangin ay palaging may dalang bango ng bulaklak, naninirahan si Langgam at si Tipaklong. Magkaiba ang kanilang ugali, ngunit pareho silang bahagi ng iisang mundo na puno ng araw, ulan, at panahon. Tuwing umaga, habang ang araw ay dahan-dahang sumisilip mula sa likod ng mga puno, maagang gumigising si Langgam. Tahimik siyang naglalakad sa damuhan, bit-bit ng maliliit na butil ng pagkain na kanyang pinaghirapan. Hindi siya malakas, hindi rin siya mabilis, ngunit palagi niyang ginagawa ito, ang mag-imbak ng pagkain. Araw-araw, may ginagawa siya, kahit maliit, para sa kinabukasan. Sa kabilang bahagi ng parang, masayang naglalakad si Tipaklong. Mahilig siyang maglaro, tumalon at magsaya sa bawat sandali ng sikat ng araw. Para kay Tipaklong, ang bawat araw ay parang pista. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy ang pag-iipon ni Langgam. Kapag mainit ang araw, nagtitiis siya. Kapag umuulan, naghihintay siya hanggang humupa ang ulan, saka muling kumikilos. Samantala, patuloy ang kasiyahan ni Tipaklong. Hindi niya napapansin na ang hangin ay unti-unting nagbabago at ang araw ay hindi na kasing init tulad ng dati. Isang araw, napansin ni Langgam na ang mga dahon ay nagsisimula ng malagas. Mas lalo niyang sinikap ang kanyang ginagawa. Dumating ang panahon ng taglamig. Sa loob ng maliit ngunit maayos na tahanan ni Langgam, sapat ang kanyang pagkain at ligtas siya mula sa ginaw. Si Tipaklong, sa kabilang bahagi, ay nahihirapan. Doon niya napagtanto ang halaga ng paghahanda. Unti-unti, nagsimula na rin siyang kumilos at hindi na nagpapabaya pa. Nang bumalik ang tagsibol at muling naging luntian ang parang, natutunan nilang pareho na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa bilis o saya ng sandali, kundi sa kakayahang maghanda at magpatuloy. Salamat sa pakikinig mga bata. Magandang araw!